Happy and blessed New Year to everyone, 2024. Ayaw niyo yata mga kapatid ha? O hindi nyo lang alam ano sasabihin nyo. Siyempre, blessed New Year din sa inyo. Blessed New Year sa inyo mga kapatid. Amen. Ito ang oras na tamang panahon para sabihin sa atin na tayo po, ang Diyos Ama natin ay ibinuposisyon po tayo para ma-receive natin ang lahat ng blessing na nais ng Panginoon. Hindi lang nais, kundi binayaran na ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Lahat ng blessing na diniprive sa atin. Pag sinabi blessing, hindi lang po yung blessing financial, hindi lang yung blessing material, kundi yung blessing, all the blessings in the heavenly places. And that includes salvation, healing, gift of the Spirit, fruits of the Spirit, everything that is in the heavenly places. Because we know that all the blessings is from the Lord. Amen? Yung mga material na blessing, mga kapatid, sabi nga lahat ng bagay na nakikita natin is temporal. Ang mga bagay na hindi natin nakikita, yon ay permanent. Ano yung bagay na hindi nakikita? Yung Diyos. That is permanent. Yung mga anghel, hindi yan nakikita. That is permanent. Yung mga bagay na spiritual, hindi nakikita. That is permanent. Yung nakikita natin ngayon, sakit. That is temporal. Tama po ba? Yung kahirapan, nakikita natin ngayon, naghihirap ang tao. That is temporal. Ano pa? Yung mga problema mo, that is temporal. Amen po? But if you believe in the Lord Jesus Christ and your hope is in the Lord is positioning you to receive all His blessings. I say all. Not 50%, not 20%, but all the blessings. Last Sunday, mga kapatid, sabi nyo, ito ay yung first Sunday natin this year. Tama po ba? And last Sunday, nag-look back po tayo sa year 2023, di ba? Nilook back natin kung ano ginawa ng Panginoon sa atin. Amen po? And for every year, ang Diyos ay meron siyang prophetic word. Kung naalala niyo mga kapatid, may binasa ako noon sa Deuteronomy chapter 11, verse 16. Nang sila ay lumabas na ng Egypt. Egypt is the land of slavery. Tama? So, when they get out, when God delivered them from the land of slavery, God wants to put them in the land of milk and honey. Amen? And that land, mga kapatid, ang sabi po dito sa verse 12. A land of which the Lord, simulan ko na sa verse 10. So, from the land of slavery, that is in Egypt, where they were in bondage, they were slave. For the land which you go to possess is not like the land of Egypt. So, different from the land of Egypt, from which you have come, where you sowed your seed and watered it by foot and vegetable garden. So, dun sa land of Egypt, land of slavery, it is you who plant seed, who sow seed, and you plant vegetables. Tama? Kayo ang nagtatanim dyan. But, sa verse 11, sabi niya, but the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys, which drinks water from the rain of heaven. A land for which the Lord your God cares. The land, the eyes of the Lord your God are always on it, from the beginning of the year 2024, from the beginning of the year 2024
2024 to the very end of the year 2024. Dinugtong ko lang yung year na 2024. Wala po yun doon. Amen? But the God in the Old Testament is the same God today and yung dadating. Alam na po ba mga kapatid? Kaya nga ang Diyos, gusto ko lang dito marirealize natin na ang Diyos meron siyang land na ipinoprovide doon sa mga anak niya at yung land na yun na pinoprovide niya mga kapatid, hindi ikaw ang nagtanim, hindi ikaw ang nagtayo, hindi ikaw ang nagdidilig, hindi ikaw ang nagkikare. It is God who cares that land and it is God who supplies that land. Amen? And it is the eyes of God. It is God who cares for that land. Amen po? At sabi doon mga kapatid, He cares for it always. God, sabi niya, always on it. From the beginning of the year. So, pwede tayong magtiwala sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, pwede tayong magtiwala sa Diyos na itong buong taon na to ay Siya ang mag-iingat, Siya ang magpo-provide, Siya ang magtitingin, Siya ang magsusupply for this whole year. Not only this day, Sunday. For the whole year. Amen? Siya. Kaya nga sa bawat taon, mga kapatid, na dumarating, katulad nitong bagong taon, it's not the New Year's resolution. Simulan mo ang taon mo sa tama, na nasa tamang Diyos ka, nasa tamang lugar ka, nasa tamang posisyon ka sa Panginoon. Simulan mo ang araw mo, ang taon mo sa tamang salita ng Diyos. Amen? The right hope in the Lord. Yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Na akala mo itong taon na to, hindi, itong buong taon na to, itiwala mo sa Panginoon. And He is the one who will take care of you and His eyes is on it. Pag ang mata ng Diyos ay laging nasa iyo, mga kapatid, nandyan sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. And it happened in our past years. Amen po? Kaya nga itong taon 2024 na to, we are confident mga kapatid na kung papaanong iningatan niya yung taon 2023 para sa atin mga kapatid, ay mas iingatan niya ang taon 2024 para sa mga anak ng Diyos. Makinig tayo mga kapatid, hindi sinabi ng Panginoon mundo. When God prophesied for the year, it means He prophesied for His people, for His children. Amen mga kapatid? It's not for the world. Kasi kung titingnan mo yung mundo natin ngayon mga kapatid, at sasabihin mo, ang Diyos kumikilos diyan kahit saan lugar, yung mundo ang iniisip ng Panginoon. Hindi, ang iniisip niya yung anak niya. Tama mo ba? In the world that is fallen, God is thinking about His children. Naintindihan mo ba natin mga kapatid? Amen po? Kung kayo may bahay ngayon, luma na yung bahay nyo, gusto nyo na lang lumipat ng kabilang bahay, doon sa magandang bahay na lilipatan nyo, gusto nyo na. Ano ang ginagawa nyo mga kapatid? Ipapaayos nyo pa ba yung aalisin yung bahay? Ipapaayos nyo pa ba? Alam mo, itong chapel na to, lilipat na tayo, may mas maganda nun, buo na, lilipat na lang tayo mga kapatid, ready na. Ipapaayos pa ba natin to? Hindi na. Ano na sinasabi natin? Mag-prepare na kayo. Ayusin nyo na. Ayusin nyo na kung ano dapat yung gawin. Wala nang sabi, wala tayo pakialam dito. Kung titingnan nyo ang Diyos mga kapatid, hindi siya nakatingin sa mundo, doon sa mga anak ng Diyos. Nung namatay ang Panginoon dito sa lupa, sabi ng Panginoon, for God so loved the world. Yes, every man, every human being, mga kapatid, ay mahal ng Diyos. Kaya nagkasala ka at lahat naman ng tao ay nagkasala, mahal ng Diyos lahat yan. But you have to believe. There's only one thing you should do, to believe in His name. To believe that He died for you. To receive Him as your Lord and your Savior. And God wants to this year that you will be saved. Amen? Yun ang gusto ng Diyos. Yung maligtas lahat ng tao. At kung gusto mong maligtas, ikaw ang
mag-allow sa sarili mo na ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon para iligtas ka. Kasi siya ang magliligtas sa'yo, hindi ikaw ang magliligtas sa sarili mo. So every year, the Lord has a prophetic word for His people. Kailangan maintindihan natin to mga kapatid na pag sinabing the theme for the year, ibig sabihin, ito yung gagawin ng Panginoon sa taong ito. Not for the world, but for His people. Kaya yung pakikinig natin ng salita ng Diyos mga kapatid is personal. Hindi para sa mundo. Hindi kung ano nangyari sa mundo natin ngayon, nagkakaroon ng gera doon, o yung ganito dito, hindi yan dyan mga kapatid. Because everything, tingnan nyo dito sa panahon natin ngayon mga kapatid, kung paano nakikita natin, na while the world is getting darker and darker, it will not go bright. It will go darker and darker because we are living in a fallen world. Everything that we see is temporal. Sabi ng Panginoon, mawawala ang langit at lupa. Ngunit, ang kaisa-isang salita ko ay hindi magkakabula. Pansinin niyo yung salita doon, mawawala ang langit at lupa. Ibig sabihin, lahat ng nakikita natin ngayon na akala natin langit, mawawala po yan. Bakit? Papalitan niya ng Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Mawawala ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos, kaya tayo ngayon nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi mawawala ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos hindi magkakabula at hindi ito babalik ng walang katuparan sa Kanya. Amen po mga kapatid? So while the world will get darker and darker as we experience earthquakes, famines, mga other forms of dangers mga kapatid, nakikita natin yan, hindi na maiwasan po yan. Kung natatandaan nyo mga kapatid, New Year na New Year ay nagkaroon ng earthquake sa Japan. Alam niyo po ba yun? Sino hindi nakakaalam dyan? Yung pagtahimik nyo ba? Yes. That means yes. Sipin nyo, ilang scale nun? 7.6. Tama po ba? So, yung mga nangyari sa environment natin, while it gets darker and darker, may pangako ang Diyos sa atin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Napatunayan na natin yan on the year of pandemic. The COVID-19, na lahat ng tao naka-lockdown mga kapatid, pero the church is still online. Nanatili tayo umaasa, nanatili tayo nagtitiwala sa Panginoon. And even this year, mga kapatid, na tayo nakalabas na po doon sa pandemic, it is God's grace for us. At ang lahat ng nangyayari na to, katulad ng mga COVID-19 yan, is pandemic. Iyan ay sign of the end times. Ano po ba? We are now at the end times. We are now at the last days. Anong last day? Last day before the return of our Lord Jesus Christ. Minsan sabi nila, last day, ang isip nila, judgment day. Last day before the coming of our Lord Jesus Christ, and He is coming very, very soon. Amen? And while we wait, mga kapatid, habang tayo ngayon ay nag-iintay dito sa pagbabalik ng Panginoon, ay hindi natin kailangang maghintay, mga kapatid, na meron tayong takot. Nandiyan po ba tayo? Takot sa gera, takot sa sakit. Ngayon, may bagong sakit, di ba? Sa China, na kumakalat ngayon. Ano ba yun? Yung pneumonia ba yun? O kung anong klaseng sakit yan? Na ang simptomas nito, mga kapatid, yung natutuyo yung inyong lalamunan. Yan. Kaya kung sino mang natutuyo na dyan, mga kapatid, uminom ka na ng tubig. Kasi nauuhaw ka na, kapatid. Kung paano ang mundo, mga kapatid, ay padilim ng padilim, but the people of God, ang mga anak ng Diyos, they will get brighter and brighter. We don't need to be afraid. We don't need to live na Kristiyano tayo tapos meron tayong takot. Hindi. Na may pangako ang Diyos sa atin. Ang sabi ng Panginoon, basahin sa Proverbs 4:18, sabi niya, the path of the righteous is like a shining day, and it gets brighter every day. Ang daan ng matuwid. Oh, wait for a moment. Daan ng matuwid, sino ang tinutukoy doon? Sino ba ang matuwid? Yung hindi gumagawa ng kasalanan?
No. Those who are declared righteous by faith. Ito yung mga taong naniniwala na sila ay dinideclare ng Panginoon, na sila ay matuwid dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. They are the righteous. And their path is, ang sabi po dyan? Yan, silahis ng liwayway. Patuloy na nagliliwanag. Tama ba? Tumitindi ang liwanag. So, as the world gets darker and darker, we children of God gets brighter and brighter. Verse 18 yun, di ba? But the path of the just, dito just kasi, just, is like the shining sun that shines ever brighter unto a perfect day. Kaya tayo mga kapatid, habang tumatagal tayo sa Panginoon, mga kapatid, lalo tayong lumiliwanag. Amen po? Kaya yung akala nila mga kapatid na nakikipakinig lang sila, narinig ko yung sabi ni Pastor, ako raw ay nanampalataya na, ako na yon. Pero, tingnan mo pero hindi naman siya nagpapatuloy sa Panginoon, paano siya nagiging brighter? Sabi niya, the path of the righteous is like a shining sun, and shines ever brighter unto the perfect day. Kung hindi mo alam na mahalaga ang linggo, pagpasok mo ng linggo, pag-attend mo ng linggo, akala mo hindi mahalaga yan, pero nandun ka, kahit hindi mo alam na mahalaga ang linggo, pero nandun ka, sa susunod ulit, naandun ka, sa susunod ulit, naandun ka, it will get brighter and brighter and brighter sapagkat naliliwanagan ka na lalo kang umaaten, nakakapakinig ng salita ng Diyos, lalo kang naliliwanagan, na lalo mong naintindihan ang relasyon mo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? You get brighter. Kaya hindi ka naghihintay na yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, hindi mo yan hinihintay. Amen? Amen po? Amen. Dahil ibinigay na yan sa'yo. The moment you receive our Lord Jesus Christ, you have the eternal life. At ang sabi ni John, mga kapatid, I have written this to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life and that you may continue, the word continue, to believe in the name of the Son of God. Magpapatuloy ka. Kaya inaasam mo yan, mga kapatid. Hindi ka nasisiyahan lang na ikaw ay tagapakinig lang. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Hindi ka nasisiyahan doon. Na taga-upo ka lang dyan. Gusto mo, tumayo-tayo ka rin. Gusto mo, magpagamit ka rin sa Panginoon. Hindi ka nasisiyahan na ikaw nakikinig ka lang. Gusto mo, mag-share ka rin. Magpahayag ka rin ng salita ng Diyos. Because you get brighter and brighter. Gusto mo magpagamit sa Panginoon. Gusto mong gamitin ng Diyos ang buhay mo. Kung naalala niyo, mga kapatid, last time na-share ko rin po sa inyo ang year of time and space. Diba? Year of time and space. Year of time and space, naranasan natin yan. Siguro, mas malaki, lalo nating naranasan yan nung pumasok yung COVID-19 because of the online natin, although, mga kapatid, wala tayo dito sa lugar na to, tingnan yung time and space, no? Year of time and space, na kahit wala tayo dito, we can praise God. Nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi yung lockdown ngayon, hindi pwedeng magsimba. Paano na? Di sa bahay na lang tayo. So, isang taon, wala kang nakikinig, wala kang nariringgan ng salita ng Diyos. It did not happen to us. Ang Diyos ang nag-provide. Amen po? Kung naalala nyo, bago mag-pandemic, nakabuo tayo ng ang tawag doon? Yan, Jewel page. Yung iba, ito lang ha, sinampulan ko lang. Yung iba, so, kailan dumating yung COVID-19? 2020, di ba? 2020. So, bago
pumasok ang 2020, tingnan nyo yung year nung GWOL natin, bago yan mag-COVID. Kaya yung iba mga kapatid, COVID na, yung iba 1 year muna bago nagkaroon ng online streaming sila. Pero tayo, hindi tayo naputol. Hindi naputol mga kapatid. Kung bukas COVID, bukas online tayo. Yun po ang nangyayari. God has prepared us. And God, ibig sabihin dito mga kapatid, itong year na ito, ang Diyos, ang kumilos, nakita natin na ang Diyos ay gumagawa ng mga wonders. Wonders ito kasi bakit wonders? Kamangha-mangha ito, di ba? Tama ba mga kapatid? Ito yung mga kamangha-manghang nangyari sa buhay natin na kahit na kung saang lugar tayo, malalayong lugar mga kapatid, even in the abroad, nasa ibang bansa, ay nakakapakinig o nakakapanood ng online streaming po natin. Nagsiservice po tayo online. Live. Amen po, natatandaan niyo po ba yan mga kapatid? Nasabi ko nga ako, nahiya ako magsalita sa online, pero wala akong choice mga kapatid. Tinawag ka ng Diyos para gawin yun eh. Amen? Kaya pag tinawag ka ng Diyos, ang Diyos ang magpo-provide sa'yo, ang Diyos ang magtuturo sa'yo, siya ang lahat, hindi ikaw. Kasi kung ikaw ang magpo-provide sa'yo, hindi mo talaga kakayanin. Lagi kang wala akong prepare. Hindi ako nag-prepare kasi ikaw ang nag-prepare eh. Hindi ka nagtiwala sa Diyos na siya ang magpo-provide ng ipiprepare mo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Siya. Hindi ikaw, siya. Pag ikaw kasi, alam ko wala ka talaga, pero ang Diyos meron. Kung natatandaan niyo mga kapatid, even today, in this world, at ang prophecy ng Panginoon, mga kapatid, although hindi yan 100% nangyari sa buong taon na yon, pero nagpapatuloy yun. Ibig sabihin, gagawin ng Panginoon yun, magpapatuloy po yun. Nagtutuloy-tuloy po yun. Hindi niya natapos noon, kung gagawin niya dito 10, ang nagawa niya 5, itutuloy niya dito yung 6 sa next year. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? At doon sa bagong taon na yon, meron din siyang nakaplano dyan para gawin doon sa mga anak ng Diyos. Amen po? Kaya tayo mga kapatid, nag-grow sa ating Panginoon. Hindi tayo nawawala. Hallelujah. Praise God. So in this area, time and space, mga kapatid, God is working wonders. It is the Lord, we seen the Lord working wonders for our good. Para sa kanyang mga anak. Kaya hindi kumbaga mga kapatid nakapanood na po ba kayo mga kapatid na pag may nangaral, parang luma na to di ba? Iba yung napapakinggan mo, yung updated. Nandiyan po tayo mga kapatid? Amen? Hindi yung parang luma na to. Ito na naman, ito yun noon eh. Hindi, bago sa'yo lagi. Bago yung napapakinggan mo, fresh. Fresh revelation from the Lord. Hindi luma na para bang may nakatago ka ba dyan sa rep? Birthday ko ngayon eh, ihanda mo nga. Hindi. Magluluto yan ng bago. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Amen. At isa sa magandang bagay mga kapatid, yung isang very significant sa atin, kung natatandaan nyo, yung Temple of Solomon. Kung natatandaan nyo yung Temple of Solomon, meron pa tayo dito, projector. Diba? Anong meron doon sa Temple of Solomon? Kung nagawa na yung temple ni Solomon, mga kapatid, malaking area na po yun. So, malaki na po yung courtyard. Malaki na. Diba? Malaki na yung area na yun. Hindi ko na may pakita kasi sa inyo dito. So, pero nandun pa rin sa labas yung burning, ang tawag doon? Altar. Yung burn altar. Nandun, malaki. And then, nandun doon yung mga hugasan, di ba? Tapos papasok doon sa loob ng templo. Building na po siya. Natatandaan niyo mga kapatid, building na po yun. Yung panahon, yung pinakita ko na templo ni Solomon. Building na po yun. At yun, may curtain, nandun yung holy place, and then the Holy of Holies. Nandun yung chandelier, the table of showbread, and the incense altar. Amen po? Now, on the side of the temple, ano na lang to top view. I-ano ko lang, ipa-remind ko lang sa atin. Courtyard. Di ba?
Nakuha nyo? Ano nandito? Burnt altar. Nandito yung water. Bago pumasok, nagugas ng paa. O ano nandito? Yung 7 candlesticks. Ano nandito? Ang galing nyo talaga. Natuto talaga kayo. Table of showbread. Ano yung nandito? Incense altar. Yan. Bago pumasok, may incense altar dito. O, nakuha nyo po. Amen? So, pansinin nyo dahil ito yung lampstand, table of showbread. So, wala kayong makikita dyan. Yan lang. Yan tatlong furniture lang na yan. Even in the the temple of Solomon. So, dito, ano makikita natin dito? Isa lang. Ano to? Ang galing nyo talaga. Ark of the Covenant. Galing, galing. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, top view. Top view yan ha. Hindi yan yung pinakaharap. Top view lang. Isipin nyo, ito yung bubong. Pero yan yung loob. So, top view. So, yung kay Solomon, mga kapatid, meron niyang dito sa side. Yan, yung building ha. Meron. Ito nandito sa side na to. Is still a build. Part of the building, part of the temple. Nandun na yun, mga kapatid. Yung first floor, second floor, and third floor. Nandito. No? Sa first floor, ang makikita natin doon, yung chamber, mga kapatid, first chamber, ang makikita natin doon, lahat nandun yung grain, the wine, and the oil. Nakita niyo yung picture dati? The grain, the wine, and the oil, nasa first floor. At ang kagandahan, yun yung mga hinahandog sa kanila. Ginagamit yun para sa, dito sa templo. Yun yung first floor. Ano naman yung second floor? Ang galing nyo talaga. Nandun yung resting quarter ng mga priest. Yung higaan nila. Nandun. Di ba makintab pa nga yun, parang gawa sa, gato. Parang ito yata yun. Makintab eh. O, yun ha. Second floor yun, higaan. Now, on the third floor, guess na lang mga kapatid. Ano ang nasa third floor? Anong makikita nyo doon? Ang galing nyo talaga. Gold and silver. Nandun sa third floor. Ang isa pa na significant dito, mga kapatid, sa templo na to, di ba, building yan, di ba? Kung ito yung building, side naman tayo, side. Mukhang matututo kayo sa mga top view, side view, front view. Mga plano. Siguro malapit na tayo magkaroon ng bagong building. Yung hagdanan dito iba sa inaakala natin. Sino nakaakyat ng building? Umakyat ba kayo sa hagdanan? Lumamit kayo ng hagdanan? Yung iba, sabi niya, ate, ayaw ka ng elevator, nahihilo ako eh. Okay. Ano siya? Winding stair. Ano ang kakaiba sa winding stair? Humahakbang ka, hakbang, you take step, and every step that you take, isang step up na hindi mo namamalayan. Umaakit ka na. Ano kakaiba nun sa ganyan-ganyan? Dito sa winding stair, mas mabilis yung akyat. Kasi hindi siya malapad. Pag malapad kasi talaga na. Ito hindi. Pag stuck mo, nakaganon na eh. Tapos, umiikot siya pataas. Mas mabilis ang akyat. Hindi mo alam kung maakyat ka na ng mabilis yung pag-akyat mo. Hanggang sa nakakarating ka dito. And then makakarating ka dun sa third floor. Nakuha niyo po mga kapatid. Sipin niyo yung wisdom ng Panginoon ha. Hindi siya gumamit ng ordinaryong hagdanan lang. Winding stairs. Winding, pag ganun, paliko. Pag ganun mo dito, pagpasok mo ng ganun, hindi mo na nakikita yung, kasi wine siya. Isang stage siya na ganun na hindi mo makikita. Yung ano yung nasa kabila. Di ba? Hindi ka tulad nung nakikita mo yung isang step mo, yung isang mataas na ganun eh. Kita mo lahat eh. Di ba? Ito hindi. Lumiliko eh.
Hindi mo alam kung ano, para sa buhay natin mga kapatid, hindi mo alam kung ano bukas. Di ba? Pag edad mo ng 25, okay, masaya ka ngayon. Pag edad mo kaya ng 30, masaya ka pa rin. Di ba? Amen? Di ba? Hindi mo alam eh. O kaya, pag edad mo ng ganito, nandiyan ka pa kaya? Ganun eh. So, winding stairs. So, may mga nahulugan yan. Okay. Now, ang kakaiba dito mga kapatid, habang umaakyat ka, yung space, lumalawak. Ito kunyari yung ganito ka, simula doon hanggang dito yung ground floor, first floor. Pagdating mo ng second floor, simula doon hanggang doon. Pagdating mo ng third floor, mas malawak. Maliit, mas malaki, ito yung pinakamalaki. Kasi ninyo yung third floor, nandun yung ginto. Ano ang hinahabol ng mga tao ngayon? Bigyan kita ng ginto, huwag ka sisimba. Kaya? Kaya hindi. Di ba? Ano kailangan ngayon? Number 1? Pera. Kayamanan. Ginto. Saan ba, yung pera na lang, tanong natin. Saan galing yung pera? Di ba sa ginto? Ha? Yung coins natin? Galing sa ginto yan eh. Tingnan niyo yung bago ngayon. 20 pesos. Ginto yun. Pero sabi nila, mas ginto yung nakaraan. Nandito sa Temple of Solomon, yung 3 chambers na yan, diyan pinakita ng Diyos, representation yan ng gagawin ng Panginoon doon sa mga taon na yun. Sa mga taon natin ngayon. Yung representation ng Panginoon, yung mga gagawin ng Panginoon sa church. Not for the world, but for the church, for His people. The first chamber, nandun po yung Grain, wine, oil. grain and the wine. Represents what? Hindi. Pagdating sa spiritual, sa Panginoon, it represents the Holy Communion. Nakuha niyo po? It represents the Holy Communion. Kaya sa first chamber, nandun, ipre-prepare ng Panginoon yung Holy Communion. Para saan yung Holy Communion? Yung pakikipag-communion natin, yung pakikipag-isa natin sa Panginoon, yung Last Supper ng Panginoon. So it speaks the Holy Communion. Alam na natin yun. Para saan ang Holy Communion? Tinitik ko lang yan. Kasi sabi, mag-communion daw. Hindi, mga kapatid, ang Holy Communion is not a command. Ang Holy Communion is not just doing communion. Holy Communion is you are receiving. Para bang bagong-bago yan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, tumatanggap ka araw-araw. Every time you partake communion, it gives health to your body. Parang ganito mga kapatid, hindi natin alam, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, pero ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan, ano sabi ng Panginoon, paano tayo nagkakaroon ng pananampalataya? Yung maniwala ka ba? Maniwala ka lang? Hindi. Ano sabi ng Panginoon? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Yun yung design ng Panginoon. Gusto mong tumanggap sa Panginoon, makinig ka. Ha? Hindi yung maniwala ka, kundi makinig ka at ang pakikinig, mga kapatid, ay maghahatid sa iyo sa pananampalataya. And when you have faith, you can receive everything God has prepared for you. In health, in your relationship, in your business, in your career, in your work, whatever. In your life, in your ministry, gagamitin ka ng Panginoon. And the oil signifies the anointing oil, which are, ito yung spiritual weapon, yung anointing oil, mga kapatid, na inilalagay natin sa may sakit. Di ba? Pag may sakit, yung pag-anointing oil yan eh.
Yung pagpapahid mo. Pag pinahirang ka ng langis, mga kapatid, yun, dadaloy, nagiging channel yun ng Panginoon para dumaloy yung kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin bago pumasok yung taon, prepare na sa atin ang communion. Bago pa magkasakit yung iba sa atin, mga kapatid, isinishare na sa atin ng Panginoon the Holy Communion. Di ba tama? Sinong dati may mga sakit dito? Na ano ang sagot? The Holy Communion. Trust in the Lord and partake the Holy Communion. Di ba? Trusting in His Word. Read the Word. Magtiwala ka sa Panginoon. Prepare na yan bago pa dumating ang COVID. Kaya tayo, dumating ang COVID-19, what we are partaking. Hindi yung problema ng mundo, kundi yung i-prepare ng Panginoon sa atin, the Holy Communion. Yung iba, sabi nila, monthly sila, wala tayo doon mga kapatid. Ang sa atin, kung ano ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Because ang sabi dyan mga kapatid, they partake it daily from house to house. Hindi siya, they partake the communion monthly. No, sabi niya from house to house. Daily. Daily breaking of bread. Daily. Tayo daily ba? Every Sunday lang, yung iba. Kaya nagiging daily yan. Why? Kapag may sakit ka. Kapag may sakit, wala kang sakit, you can partake communion. Kasi hindi mo alam ng katawan mo, ano sabi ng Panginoon, di ba? My youth is renewed like eagles. Paano bumubuti yan kung hindi mo tinatanggap sa Panginoon yung kabutihan na yon, yung grace ng Panginoon na yon? Amen? We partake the Holy Communion bago yung tumama ang COVID-19. Nakaprepare po tayo sa... Ako, number 1 ako dyan mga kapatid. Umasa po ako dyan. Dyan ako nagtiwala sa Holy Communion. Sino kasama ko dito? Sino kasama ko dito? Kayo hindi? Di ba? Ting linggo-linggo, nagko-communion tayo? Kaya lang, hindi nyo alam kasi ako, may Monday pa ako, Tuesday, Wednesday. So, yung second, tingnan nyo yung progress. Dito, anong ginagawa ng Panginoon dito? Gusto ng Diyos maging healthy ka. Di ba? Gusto ng Diyos mahaba ang buhay mo. Nakuha niyo mo ba? Through the Holy Communion. Hindi yan yung, sabi nila, haba daw ang buhay ko. Paano ka naniwala? Basta naniwala ka. Hindi, partake the Holy Communion if you believe. Receive it. Because partaking the Holy Communion is more of receiving. It's not doing. It's receiving. Every time you partake, you receive. You receive the abundant grace and the gift of righteousness. You receive healing. You receive health. You receive His life. Because Jesus Christ paid it for you at the cross. And you receive it daily. Amen? So, kapag healthy ka, kapag, ibig sabihin, strong ka, healthy ka, mahaba buhay mo, so, dito, tinan nyo dito, ano nandito? Rest. Di ba? So, when you rest, hindi yung rest na wala kang ginagawa. You rest, you use that rest to have quality time with your family. Tama? Amen po ba? Paano ka magkakaroon ng quality time sa family mo kung may sakit ka? Kung nasa ospital ka? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Mag-rest ka sa ospital kasi may sakit ka. Hindi. Yung rest sa Panginoon is not rest na inactivity. Rest is the Spirit-led activity. Ang Diyos ang nag-guide sa iyo. Kaya every time yung rest na yung mga kapatid, because you are healthy, because of the Holy Communion mga kapatid, nagkakaroon ka ng time na quality time sa mga anak mo, sa asawa mo, if you have business, nagkakaroon ka ng time doon. Na-enjoy mo yung buhay mo. That's rest. Pagising mo sa wow, hallelujah, thank you Jesus. Pagising mo sa umaga, si Lord agad nasa isip mo. Sabi niya, ang weird mo talaga, ganito ka na siguro. Kanina sinabi dito ni Pastor Robbie, yung isip ko, hindi yung isip. Kung gaano kataas ang langit at lupa, ganon kataas ang aking karunungan sa inyong karunungan.
Ang isip ng tao, mga kapatid, yung Holy Communion, wala yan. Tinapay na maliit lang yan. Pero sa Panginoon, yung maliit na yan, great things yan sa Panginoon. Amen? Akala nila yung ganito, baliwala to. Hindi, meron to sa Panginoon. So the third floor, which is the widest chamber, pinakamalawak po yan mga kapatid, nandyan po yung gold and silver. Na ang tinutukoy niyan mga kapatid, yung abundant blessing and the greatest riches of knowing the Lord Jesus Christ. Everybody say amen. Alam niyo ngayon mga kapatid, literally talagang yung makilala mo ang Panginoong Jesucristo, you will have riches. Literally. Pag nagsishare ka ng salita ng Diyos, marami ka ng vlog. Ayan. Maya, libre na yung vlog mo. Hindi ka na nagbabayad, ka nababayaran. O, di ba? Yung mga vloggers. O ngayon, i-vlog nila yung salita ng Diyos. Walang problema doon kasi binablog nila. Nandun yung riches ng Panginoon. Riches in sharing the Word of God. Amen po. Pero hindi tayo nakatingin doon. Maliwanag po ba mga kapatid? Hindi tayo nakatingin doon. Nakatingin tayo doon sa ganaan, yung whole picture ng plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Itong third floor, mga kapatid, pansinin nyo, last floor na to eh. No? Alam niyo ba kung saan ibinuhos ng Panginoon ng Holy Spirit? In the upper room. That is the third floor. Ang third floor is the upper room. Saan sila nag-communion? In the upper room. Laging upper room. The third floor. And spiritually speaking now, mga kapatid, kung papaano ang lugar na to, itong lugar na to, na nandyan po yung ginto, mga kapatid, spiritual, it signifies na itong last day na to, nagsimula tayo dito, dumiretso tayo dito, and now, we are in this place. Maliwanag po ba? Na kung saan, nandito nag-a-abound na yung abundant blessing ng Panginoon, nandito nag-a-abound na yung riches ng Panginoon of knowing our Lord Jesus Christ. Nandun na po tayo sa lugar ngayon. And spiritually speaking, mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang spiritual, na ibig sabihin, tayo po, ano ba yung higher place? Kanina kumakanta yung choir. The higher place. What is the highest place? The highest place. Yun yung pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung highest place. Everybody say amen? Amen. Na kung saan, mga kapatid, it is in the right hand of God. When you are in Christ, you are seated at the right hand of God. Nandiyan po ba tayo? Meaning to say, where are we now? If we are in Christ, we are seated at the right hand of God with Christ. We are in the highest place already. We are already in the highest place. When you are in Christ, you are in the highest place. Because Christ is seated at the right hand of God. And where are we? In Christ. Kaya pag sinabing in Christ, hindi ka nandito sa mundo, hindi ka nandito sa lupa, mga kapatid. Pag sinabi mo, I am in Christ, you are seated in the Father's right hand. Spiritually speaking. Hallelujah. Glory to Jesus. Seated in the heavenly places in Christ, you are set high above every trouble, every circumstances. You are seated in the heavenly places in Christ Jesus. Kaya tinan nyo dito, pag may problema tayo, ano ang sinasabi natin? We declare, Lord, thank you. I am the righteousness of God.
Where? In Christ. In the highest place. Pag sinabing highest place, huwag mong isipin yung langit na nandun ka sa taas. Actually, spiritually, nandun na tayo. Kaya nga, ang place na yon, mga kapatid, hindi mo yun hinihintay na sana marating ko yun, sana makaakyat ako ng langit. Hindi mo na sinasana yun. Because when you are in Christ, you are there already. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? You are there already. We are in the third heaven. 2 Corinthians 12 verse 2. Sabi dito, I know a man in Christ. Tingnan nyo, sino yung man? Hindi basta man ha. A man in Christ, who 14 years ago, whether in the body, I do not know, or whether out of the body, I do not know. God knows, such one was caught up in the third heaven. So there is a third heaven. Amen po? There is a third heaven. Itong third heaven na ito, mga kapatid, ito yung place na kung saan dito nakatira ang Diyos. At doon sa third heaven na yun, sinasabi ni Paul, dito siya nakatanggap ng mga pahayag ng Diyos na halos hindi niya maipaliwanag. Revelation. Amen po? And the third heaven is above every heavens. The first and the second heavens. Nasaan po yung first heaven? Kung may third, may first, di ba? The first heaven, mga kapatid, yan yung atmosphere na nakikita nyo. Nakita niyo yan, atmosphere? That is the first heaven. Beyond that, the universe and the galaxies. Tama po? That is the second heaven. Amen? Nakikita pa natin yung galaxy, di ba? Pero hindi natin maano yan eh, yung mga galaxy nakikita natin pero hindi pa natin masyadong maarok yan. Now, beyond that second, the universe and the galaxy is the third heaven na hindi na natin nakikita. Ito yung lugar, mga kapatid, na kung saan doon tayo makakasama ng Panginoon when He comes back. Maliwanag po, mga kapatid? The third heaven. Yun yung place ng Panginoon na doon natin siya makakasama. Eternally. Forever. Kaya nga, sabi ng Panginoon, pagbabalik ng Panginoon, babaguhin tayong lahat. Tama ba? Bibigyan tayo ng bagong katawan. Sila muna ang bibigyan ng bagong katawan. At yung mga nananampalataya dito, mga kapatid, yung mga nananatiling buhay dito sila ay magkakaroon ng bagong katawan na hindi nabubulok, hindi tumatanda. You will forever young, forever healthy, forever strong. You will never die, you will never be sick, you will never have problem anymore. Why? Because the problem of man is to get gold. Doon sa langit, ang gold tinatapakan. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Dito, ang gold sa lupa, hinahabol, hinuhukay. Nagpapakamatay para lang sa gold. Samantalang sa langit, ang gold, nilalakaran lang yan. Kaya sasabihin nung nakarating doon, pag nakarating ka doon sa Panginoon, sasabihin mo, sana, noong ko pa pinaglingkuran ng Panginoon, hindi ko inuna yung ginto, hindi ko inuna yung kayamanan. Sana si Lord na ang inuna ko. Sana si Lord na ang pinaglingkuran ko. Ganito pala dito. Yung hinahabol doon, tinatapakan lang sa langit. Kung maintindihan natin ito, mga kapatid, si Paul ang nagpatunay nito na merong isang lalaki. Ang tinutukoy niya dito yung sarili niya. Kaya sabi niya dito, mga kapatid, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows such one was caught up to the third heaven. So the third heaven, mga kapatid, is yung pinakamataas na yun na hindi na natin kayang, hindi na yun nakikita natin, and that is eternal. At doon tayo, pagbabalik ng Panginoon, doon tayo makakasama ng Panginoon physically. Makinig tayo, mga kapatid, physically. Makikita natin ang Panginoon Kristo physically. Gusto niyo makita ang Panginoon physically? Amen. Makikita natin siya. Hindi yan hocus-pocus, mga kapatid, na parang it's just a dream. No, it is not a dream. It's a reality. It's the truth. Na parang si Joseph, nung panahon ni Joseph, na yung mga kapatid niya, di ba,
hindi maipakita ni Joseph yung pananabik niya sa mga kapatid niya, samantala yung mga kapatid niya, yung labing isa lang, di ba? Kasi siya yung pang-12 eh. Yung mga tuturuan pa sila mga kapatid eh, nag-aaway-aaway pang ganun eh. Tapos si Joseph, di nyo lang alam, yung mahal na mahal niya, hindi niya ma-express yung pagmamahal niya doon sa mga kapatid niya eh. Kasi hindi siya nakilala eh. Di ba? Amen po? So, ganyan mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos, isang araw makikita natin ang ating Panginoon Kristo ng mukhaan. Ngayon pa lang mga kapatid, parang may imagine mo na siya kapag tayo ay pananatili na tayong patuloy na nakikinig, patuloy nating ini-explore, nag-meditate tayo ng salita ng Diyos at ipinamumuhay natin yung ating salita na pinag-aaralan po natin. Amen po? Amen. Kaya mapapansin nyo dito, it's not about doctrine, it's not about rules, policy, it's about the Lord Jesus Christ. Pag kinumpare nyo mga kapatid, ang preaching dito, hindi preaching na para i-motivate ka or ang tawag dito, yung i-change your behavior. No, it's not to change behavior, transform behavior. It's heart transformation through the knowledge of our Lord Jesus Christ. Pag nakilala mo si Kristo personally mga kapatid, siya mismo ang magbabago ng behavior mo. Hindi ikaw dahil sa pinakikinggan mo, minomodify sa'yo yung behavior, pinapakita sa ganito dapat ugali mo, ganito dapat ugali mo. Hindi. Ang nararamdaman mo dito yung pag-ibig na kay Kristo. Kasi ano ang sabi ng Panginoon? Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng ng pag-ibig mo sa sarili mo. Hindi. Katulad ng pag-ibig ko sa iyo. So it depends how God, Jesus Christ, revealed His love for you. Kapag nireveal na ng Panginoon yung pag-ibig niya sa iyo, yung pag-ibig na yun na nireveal niya sa iyo, yun ang i-share mo sa Kanya. It's not your love for yourself. It's the love of Jesus to you. We can never know the love of God. Kaya kung gusto mo mahal ng kapwa, kung gusto mo talagang umibig sa Diyos, kilalanin mo mabuti. Alamin mo muna yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi mo maiibig ang Diyos hanggat hindi mo naiintindihan kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen po. Kailangan makilala mo yung anak ng Diyos na minahal niya ng gusto at itong mahal na mahal niya, yun ang ibinigay niya, yun ang inialay niya sa iyo para mamatay para sa iyo. Ganun niya kamahal yung ikaw dahil binigay niya yung pinakamamahal niya sa iyo. Kaya nararamdaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya masasabi mo, Lord, thank you. Now I know that I love you because you first love me. Ikaw, Lord, ang unang nagmahal. Hindi po ako ang unang nagmahal sa iyo. Hindi ko magagawang magmahal sa iyo ng una. Natuto akong magmahal sa iyo dahil sa naintindihan ko kung gaano mo ko kamahal. Everyone say amen. Amen. Praise God. Kaya itong napakaganda nito mga kapatid na maintindihan natin na once na tayo po ay nakakilala, tinanggap natin si Kristo ng buong puso, we are now seated with Him and now, we are now in the third heaven, spiritually speaking. Itong third heaven na to, or place na to, ito yung place na kung saan dito tayo binibless ng Panginoon. Itong lugar na to, the heavenly places. Tingnan nyo, basahin nyo sa chapter 1, verse 31 ng Ephesians. Yan po yung third heaven. Amen? Sa lahat, sabi niya, above, when you are in the third heaven, you are far above all principalities, all dominions. Ano ba sabi niyan? All principalities, dominions, all power, might, dominion, and every name that is named, which is to come, but also, not only in this age, but also in the age to come. You are far above every situation. Makinig tayo mga kapatid. Our place in Christ is far above every sickness, every disease. You are far above. Ito ang sakit. I am far above because I am in Christ. You are far above every principalities, every power, every powers, dominions, sickness, disease. And in that place,
you receive the heavenly blessings, spiritual blessings. In the Old Testament, God pronounced the blessing in Deuteronomy chapter 28. Yun yung pinagpipray po natin. Kaya I'm praying for you, for this church, to bless us with the blessing in Deuteronomy chapter 28. Chapter 28. O, pasahin natin. Verse 1. Now it shall come to pass, sabi ito, pronunciation ng Panginoon to, pronounce ito ng Panginoon sa Israel. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set, ulitin ko ha, I command, sabi niya, to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. O dito tayo tuloy mga kapatid, na God will set you high above. Ibig sabihin, ang Diyos mga kapatid, laging gusto ka talaga i-set above. Set high. Hindi ka malugmok dyan sa problema mo, hindi ka malugmok dyan sa kung anong nararanasan mo sa sitwasyon mo sa buhay mo ngayon. God wants you to set you high above. At ang tinutukoy dito ng Panginoon, since ito ay nasa Old Testament mga kapatid, ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang Israel. Amen? Na itaas sila saan? Above all the nations of the earth. Nangyari po ba? Dito tayo tuloy mga kapatid. Alam nyo ba kung bakit tayo nagkakagulo dito sa mundo natin? Alam nyo kung bakit? Ang akala natin, ang mayaman, Europe, pero ang pinakamayaman dito ay ang Israel. Bakit? Nandun sila sa lupang pinakamayaman. Sentro ng mundo sila. Ang mga tao nasa probinsya, gusto nyo sa sentro. Di ba? Tama? Kasi bakit? Nandun lahat ng karangyaan, ng kasaganaan, ng buhay. Sa buong mundo, mga kapatid, the holy place, the holiest of holies, the most holy country is Israel. And in Israel, what is the most holy place? In Jerusalem. And in Jerusalem, what is the most holy place? O the Temple Mount. And in the Temple Mount, what is the holy place? The most holy place? Sabi, the Temple Mount, wala na yata. The Temple Mount, di ba? The Temple mismo. And the Temple, what is the most holy place? The Holy of Holies. Nandun. And what is the Holy of Holies? The place of God. Saan bababa ang Panginoon? Sa Pilipinas ba? Sa Davao? Sa Japan? No, in Israel. In Mount Olives. Yung iba hindi alam, bababa ba ang Panginoon? Mali ko dyan. Oh, sorry ka, Brad, sana maintindihan mo na. Kasi, Kristiyano ka, sabi mo, di ba? Baka maligaw ka. Mintindi ka na, ngayon pa lang. Kala mo, bababaan ka dito. Hindi ka dito bababaan. Doon. Actually, hindi naman tayo dito bababaan eh. Ang Panginoon, bababa. Dalawa ang pagbaba ng Panginoon. Rapture doon sa alapaap. Sa ibabaw ng ulap. Doon sa bababa. Kukunin tayo dito, apaltan tayo, para ano? Pagpanalitan na tayo, para magkaroon tayo ng glorified body. Iba ang katawang panlangit at iba ang katawang panlupa. Naintindihan mo ba natin mga kapatid? Amen. Ang katawang panlangit, hindi namamatay, eternal. Glorified body katulad ng ating Panginoon sa Kristo, hindi nagkakasakit, hindi tumatanda, kaya gwapong-gwapo. Hindi ako yun, ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Kaya sabi niya, ako mamatay na lang ako, o sige, mamatay ka na lang. Buro. Ito na huling buhay mo. Pag hindi mo pa naayos to, yari ka na, at tapusan mo na to. Kasi sinasabi na sa'yo ng Panginoon ng buhay mo sa langit Hindi mo yan hinihintay. Dito pa lang, tanggapin mo na yan. Kumbaga sa bago ka pumasok sa anong palabas na sikat ngayon? Rewind. Sabi si Pastor na naman, Ayan na naman tayo Pag-rewind na naman tayo dyan Bago ka pumasok doon sa kailangan may ticket ka. Tama ba mga kapatid? Bago ka pumasok sa langit, makilala mo muna ang ating Panginoong Yesu Kristo. Hallelujah! Because He is the door. Kaya nga door siya Siya, sa Kanya ka dadaan. Sa Kanya ka papasok. Hindi pwede yung
Kaya mong banggitin yung Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo. Hindi pwede yun, mga kapatid. Tanggapin mo ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. And you will be like Jesus. And we all want to be like Jesus. That is yun ang gusto ng Panginoon sa atin, maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Everybody say amen? So, Israel, yung Israel ngayon, kaya tingnan nyo mga kapatid, tinaas sila ng Panginoon. Kahit sabihin mo sila naalipin sila, nabura sila sa mapa, mga kapatid, tinaas pa rin sila. Bakit? Nirestore sila ng Panginoon, binawi sila ng Panginoon noong 1948, binalik sila sa land nila. Tama ba mga kapatid? O alam nyo ba, sila yung merong unang-unang, ano yun, dome? Yung dome na kahit anong bombang pumasok dyan mga kapatid, haharangin ng dome na yun. Yung Iron Dome. Sila yung unang-una nun at sila rin naka-invento nun. Ganon ang anak ng Diyos. Itinataas ka. Hindi akala ng langit eh. All nations. They're above all nations. Pag Kristiyano ka, sinabi mo may Hudyo dito, ano ka? Humble ka mga kapatid. Bakit? Because of them, we know the Lord. Dahil sa kanila, nakilala natin ang Diyos. Ang Diyos natin, yung Diyos ng Israel. Diyos ni Isaac, ni Abraham, Isaac, and Jacob. Praise God. Amen? So, it speaks about the Israel, tinutukoy dito Israel, at ito ay tinutukoy din na kung saan doon tayo nakaposisyon ngayon. The church, doon tayo nakaposisyon. Above nation? No. It is above all now circumstances. Why? Because Jesus is above all principalities, powers, dominion. What is that? Yung circumstances. Saan tayo minsan na in bondage? Kahirapan. Saan ka minsan in bondage? Sa sakit, karamdaman, cancer, diabetes, high blood. Diyan ka in bondage. Anggapin mo si Kristo. Be conscious that you are in Christ. You are above that sickness. Be in that realm. Be in that consciousness. Alam nyo, meron ako narinig sa doktor, sa science. Kunyari wala kang yung mga doktor, yung mga nagme-medicine, take ng medicine, pag pinag-aaralan nila yung sakit, pinag-aaralan nila. Kung ano yung pinag-aaralan nila, nangyayari sa kanila. Bakit? Kasi pinapasok nila sa isip nila, iniintindi nila ng mabuti. Kaya yung sakit na rin nila. Unless na bitawan nila yon, rejectin nila yon, yan, nawala. Naranasan nyo naman kapatid, may sakit kayo. Sinong nagkasakit? Sakit-sakitan lang yung mga sipon, lagnat, sakit ng ulo. Naranasan nyo na. Tapos, pumunta kayo dun sa ospital. Tapos, pinakita kayo sa doktor. Naranasan nyo yun? Tapos, nung makita nyo yung doktor, bigla kayong gumaling. Naranasan nyo yun? Naranasan nyo yun? Sabi ng doktor, wala naman sakit to Hindi, kanina may sakit yun. Yung walang sakit, nagkakasakit. Bakit? Dahil sa kaiisip ng sakit. Para yatang may sakit ako. Ha? Wala naman si tsura mo. Hindi, parang may sakit ako eh. Hindi, parang meron nga. Hindi, meron nga. Mamaya, magkakasakit ka. Ayan, kasi pinapasok mo eh. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, I will set you high above every nation. High above. This place, this highest place, dito tayo pinoposisyon ng Panginoon this year, mga kapatid, 2024. Nakaposisyon na tayo dito. Above every principality, above circumstances. Kaya nga in Christ tayo. Hindi tayo magiging mayabang na, anong bansa ka? Israel ka? Hindi, Pilipino lang kami. Hindi. In Christ. Pag sinabi mo in Christ, you are above. You are seated at the right hand of the Father. Di ba? Sinong hindi magkakaroon ng lakas niyan? Amen? And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord.
Everybody say amen? You want the blessing to overtake you? Ay, gutom na eh. You want blessing to overtake you? Okay, makinig tayo. Position first. Position first. Ano yung position? Ano yung position? You are above circumstances in Christ. That is the position. Ipoposisyon ka ng Panginoon na maging above ka any situation sa buhay mo. Kaya minsan, kahit may sakit ka, you are above that sickness. Unti-unti yan, pinagaling ka na kasi ng Panginoon eh. Unti-unti yan, nawawala yan, nakakalas yan sa'yo. Because you are already above that circumstances. Position first before the blessing of God overtakes you. Paano kayo be-bless? Di ba ano sabi ng Panginoon? Ito ang command ng Panginoon na hindi niya kayang gawin. Ano yun? Kaya nga sinabi niya, take not your heart be troubled. Bakit? Hindi kayang gawin ng Panginoon na tanggalin yung trouble dyan sa puso mo. Ikaw ang magtatanggal niyan sa desisyon mo yan. Magdesisyon ka. Tanggalin ko tong trouble na to. I will not be troubled. I will not worry. I will believe. I will trust in the Lord. I will trust in His promise. I will trust in His word. I am healed by His stripes. Amen. That's faith. Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings were in the heavenly places in Christ. So, amen? So, the Lord Jesus Christ has positioned us when we are in Christ, mga kapatid. Ang position natin, naroon na po tayo doon sa position na yon na tayo po ay, it is a place of provision. Provision yon na overtake ka. Yeah, the blessing of the Lord will overtake you. It is a place of provision. Yung higher place ng Panginoon, that is the place of provision. Dito sa ilalim, ito yung place ng trouble. Doon sa taas, nandun yung place of provision. And when you are in Christ, you are positioned there, high above every circumstances, in even every event in this world. And the days to come. Makinig tayo mga kapatid, ang mundo hindi po papabuti. Papalala. Kung ang earthquake 7.6 sa susunod, I will not tell you. Pero sabi ko, it is becoming worse. The world is becoming worse. But, the glory of the Lord will arise over you. You. Amen. And His glory will be seen in you, yung glory ng Panginoon. Because we are not waiting in fear, we are waiting, hoping for the coming of our Lord Jesus Christ that we shall be changed. And He will come. Iyon lang ang gagawin. Alam niyo ang purpose ng pagbabalik ng Panginoon dito sa atin. Ligtas na po tayo eh. Ang purpose na ng Panginoon, yung iligtas yung katawan natin. Kasi ito, tinatablan to. Mamatay pa to eh. Dadating ang araw wala ng kamatayan. Yun yung gustong tanggalin ng Panginoon. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? The last enemy is death. As tayo po bilang anak ng Diyos, ini-encourage tayo ng Panginoon na to stop living limited. Papa, stop living a limited life. Na yung limited by the natural supply we can see. Para bang pag wala kang pera, apektado ka kaagad. Pag walang pagkain, apektado ka kaagad. Pag may rumors dito, gagalit dito, apektado ka kaagad. Huwag tayo mabuhay dun sa limitation na yun. Na nabubuhay tayo dun sa natural supply lang ng mundo ngayon. The Lord has promised us that He will supply all our needs according, not to your need, but according to His riches and glory. Not according to your need. Kung kailangan mo 100, hindi 100 bibigay siya ng Diyos. Not according to your need, according to His riches. Kung kailangan mo lang ng kagalingan, hindi lang kagalingan ang bibigay siya ng Diyos habang buhay. Happy
life. Good life. No. Amen. Katulad ng sinabi sa, kung natatandaan nyo, di ba, yung prodigal son, ano sabi nung tatay doon? Di ba? Yung tatay doon kasi parang siya yung representation ng Panginoon, Jesus Christ, na sabi nung panganay, bakit siya pinaghanda mo, ako hindi. Sabi ng Panginoon doon sa anak niya, di mo ba alam na lahat ng akin sa'yo? Bakit ka naiingit doon? Di mo ba alam lahat ng akin sa'yo? Lahat ng pag-ari ko sa'yo? Kasi, ang akala niya kasi mga kapatid, bago siya pagpalain ng Diyos, kailangan muna siyang gumawa ng mabuti. No? Amen? Kaya nainggit siya dun sa isa kasi wala naman, ang sama ng tao na yan eh. Ginastos nga niya yung mga kayamanan mo eh, tapos pinaghanda mo pa. Eh ako dito, gumagawa ako dito ng mabuti. Ako yung ako dito para may makain tayo. Nandito lagi ako sa bahay, hindi ako lumalayas, sumusunod ako sa'yo. Pero bakit hindi mo ako pinaghanda? Ang sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam lahat ng akin sa'yo? Ikaw lang, sino ba nagsabi sa'yo mag-hunt ka? Sino ba sabi sa'yo magtrabaho ka? Magagawa mo, kunin mo yung gusto mo. Eh ito, kinuha niya yung gusto niya, ibigay mo na sa akin yung kayamanan. O, di ba? Eh siya, wala siyang hinihingi eh. Kasi sabi niya, kulang pa yung ginagawa ko eh, kailangan gumawa muna ako ng mabuti para pagpalain ako ng Diyos. Hindi, pinagpapala ka na ng Diyos, brother. Pinagpapala ka na ng Diyos. Lahat na akin sa'yo. So, ang kailangan mo lang, lumapit ka sa Panginoon, magsabi ka. Speak. Speak up. You can expect blessings. These blessings will overtake you. Will overtake you. Why? Because of the finished work of our Lord Jesus Christ. He purchased it all. Kaya kung ikaw may sakit, at alam mo mga kapatid, na sa isang anak ng Diyos, ay hindi ito nangyayari sa akin, marirealize mo, kailangan talo mo pala yun. Wala pala yung kapangyarihan sa'yo. Hindi ka papayag. Amen po, mga kapatid. Amen. So, yung chamber na pinag-aralan natin dyan, mga kapatid, it speaks where God's blessing natatago. Kept. Kung saan ang posisyon natin ngayon, natatago doon ang mga blessing ng Panginoon. Amen po? At ito ay tinatawag ding the upper room. Kaya yung Holy Spirit binigay doon sa upper room. Amen? At ito ang place na kung saan nais ng Panginoon, in this realm, manatili tayo dyan. Alam po ba? Kaya anumang sitwasyon sa buhay natin, mga kapatid, lagi natin, yung sinasabi natin, be conscious, always conscious that you are the righteousness of God in Christ. Kahit may problema, conscious ka, I am the righteousness of God in Christ. Don't be in the problem. Ako yung mga kapatid, be out of the problem. So it is vital for us, mga kapatid. So, ulitin ko mga kapatid sa huli, ito na yung huli natin. Ito yung nais ng Panginoon to remain in that realm na kung saan inaalaw mo ang Espiritu Santo to lead you. Lead you, ilid ka. Alam mo kung nasa ng Panginoon, naroon ka ililid ng Panginoon. And in these last days, it is vital for us, bilang mga mananampalataya tayo mga kapatid, na i-recognize natin, kilalanin natin yung ating position in Christ. So, position first, you are high. Amen, Ben? Amen po? Pag nandun ka na, sabi niya, these blessings will overtake you. Kaya, minsan, may mga tao, kahit na wala namang pera, masaya. Laging nagpapasalamat sa Panginoon, at hindi lang yun, lagi niyang hinahanap ang presensya ng ating. Nandun yung, yung rest. Nandun yung comfort niya sa Panginoon. Nandun yung kalakasan niya sa Panginoon. So, wala na po tayong oras, pero marami pang sasabihin ng Panginoon sa atin. Are you blessed, mga kapatid? Amen! So, this year, the Lord is now positioning you to receive every blessing in your life. And you know where you will receive this. In that position. Where are you positioned? You are positioned in far above every situation. You are in Christ.
Everybody say amen? Everybody say, I am in Christ. I am spirit. I am not my soul. I have soul, but I am not the soul. I live in this body. I am not this body. I am spirit. Amen. Tandaan niyo lagi mga kapatid. That is where you position yourself. You are spirit. Your soul is your emotion, your will, your understanding. That is your soul. Your mind, that is your soul. Amen po. Ayun. You have soul. You have the body because you live in the body. And when Jesus comes, you will leave this body and the Lord will give you the permanent body. Yung body na yun, yung clothing natin, yung idadamit sa atin. Yung damit na. Parang damit naman. Di ba? Yung righteousness, robe of righteousness. Nagkakaroon na tayo ng bagong katawan na glorified body. Ay pong lahat ay tumayo mga kapatid, purihin ng Diyos. Thank you Lord. Hallelujah.